Penzu, nasakop na ang silangang pintuan. Bilisan mong umatras sa bundok Elephant Trunk. Lao Zhu, lumaban ka, Lao Zhou. Hayaan mo na ako. Umalis ka na. Tutal, ganito na ang sugat sa binti ko. Tapos na rin naman ako. Mga kaaway, ngayong araw, kaming mga Lin Fenzhou ay lalaban sa inyo. Wow! Nag-cosplay si Kuya Sundalo. Hahaha. Ang ganda ng ayos niya. Tingin dito sa akin. Ngiti ka naman diyan. Kasama, ito ba ang Guicheng? Nasaan na ang mga kaaway ngayon? Kasama. Aba, anong panahon na ba ngayon? Saang lumang pelikula ka ba ng galing? May pakisama-kasama ka pang nalalaman. Hindi ba masyadong luma na yan? Grabe talaga. Hala? Minumura mo ba kami? Normal po kaming mga tao. Hindi kami ganoon. Bakit mo kami tinatawag na kasama? Hindi po ganoon ang ibig kong sabihin. Sa gitna ng labanan, ang kasama ay tawag sa mga kapwa sundalo, sila ang pinakamalapit sa iyo. Ano man ang iyong pinagmulan, ano man ang katayuan o yaman, lahat ay tinatawag na kasama. Anong sinasabi mong labanan? Panahon na ng kapayapaan ngayon, nabubuhay ka pa ba sa nakaraan? Sobra naman ang pag-arte mo. Oo nga. Tama. Tama. Hahaha. Ano bang masama sa pagtawag ng kasama? Kasama, simbolo ito ng pagkakaisa sa pakikipaglaban. Itinatag ito sa katapatan at pagkakapantay-pantay at sa pundasyon ng respeto sa isa't isa, isa itong maayos na paraan ng pakikipagkapwa. Halika, pumunta tayo sa ospital. Tama ang sinabi mo. Magaling. Tama. Ang galing ng sinabi mo. Medyo nasobrahan ba tayo kanina? Huwag mo na lang intindihin. Tara na. Tara na. Tara na. Salamat sa iyo kasama. Hindi na ako pupunta sa ospital dahil doon ay masyadong mahal. Kung ganoon, sa bahay ko muna tayo at gamutin muna natin ang mga sugat mo. Nakakahiya naman po sa inyo. Hay nako, hindi ba gusto mong labanan ang mga kaaway? Paano mo sila malalabanan kung ganyan ang lagay mo? Opo. Sige po. Ang ibig mo bang sabihin? Nanggaling ka sa taong 1,944? Ibig mong sabihin? Nagmula ka sa taong 1,944? Kumusta po kayo, kasama? Ako si Lin Fenzhou, isang sundalo mula sa labanan sa Guicheng. Sige. Maupo muna tayo para makapag-usap. Noong gabi ng ika-31 ng Oktubre, 1944, habang lumilipat kami ng pwesto, nawala si Lao Zhao sa mga bisig ko. Plano ko sanang sorpresahin ang mga kalaban noong gabing iyon, pero hindi ko inaasahan ang biglang pagliwanag at napunta na ako rito. Masyado na yata akong maraming napanood na palabas tungkol sa paglalakbay sa panahon. Hindi ko akalaing mangyayari ito sa akin. Wala ang pangalan mo sa internet? Baka hindi lang kumpleto ang mga impormasyon. Ano ito? Bakit kasya ang ganito karaming salita at larawan dito? Ito ang internet. Mas malinaw pa ito ng 100 beses kaysa sa teleskopyo. Maligayang pagdating sa taong 2025. Sa panahon ng kapayapaan, napakabuti naman. Pero kailangan kong bumalik. Alam mo ba kung paano makakabalik? Wala akong ideya. Bigla na lang lumitaw ang liwanag na iyon, hindi ko rin alam kung paano ito nangyari. Ang alam ko lang, kung may paraan para makabalik, babalik ako sa gitna ng labanan. Natalo ang panig ninyo sa labanan sa Guicheng. Anong sinabi mo? Noong 11 ng Nobyembre, 1944, nasakop ang Guicheng at halos lahat ng mga sundalo ay nawala na. Huwag ka munang mag-alala. Kahit na natalo sa labanang ito, malaki naman ang naitulong nito para pigilan ang pagpasok ng Hapon sa Timog para sa Huaguo. At nakakuha ng mahalagang oras para makapaghanda, sa huli ay nanalo tayo.
Kung ganoon, kailangan ko nang bumalik, kailangan ako ng mga kasamahan ko. Ganyan ang lagay ng sugat sa binti mo? Tsaka, hindi mo rin alam kung paano babalik. Pero kabilang ako sa digmaang iyon. Ano kaya kung magpahinga ka muna rito ng ilang araw? Kapag magaling na ang sugat mo, tsaka na tayo mag-isip ng paraan para makabalik ka. Paano mangyayari yon? Wala akong pera ngayon, hindi ako pwedeng makitira at makikain ng libre, mahigpit na disiplina ito. Ayos lang, hindi naman ito paglabag sa disiplina. Kusa ko itong ibinibigay. Tsaka, kung talagang gusto mong makahanap ng paraan para makabalik, kailangan mo rin ng matutuluyan, di ba? Ganito na lang, humanap ka ng trabaho. Kapag sumweldo ka na, bayaran mo na lang ako sa upa. Maghati na lang tayo rito para makatipid din. Sige, pwede na ang paraang iyon. Sige, tutulungan kitang gumawa ng resume ngayong araw para makita natin kung anong trabaho ang babagay sa iyo. Resume? Parang sariling talambuhay mo lang na ang mga karanasan mo ay isusulat sa isang pirasong papel para mapansin ka agad ng mga employer. Sige, Anong sabi mo? Anong sabi mo? Marunong ka ng 5 wika at marunong ka ring sumulat? nag-aral ako sa Shenzhen at nag-aral din sa ibang bansa sa Pransya. Pagkabalik ko sa bansa, sumiklab ang digmaan. Kaya naman sumali ako sa militar. Ang isang manunulat, heto't humahawak na ng baril ngayon? Dahil nasa gitna ng krisis ang bansa, hindi na mahalaga kung ikaw ay matalino o matapang. Kahit sino, bata man o matanda, basta't kayang humawak ng baril ay sumasabak na. Ang karanasan mo kung ilalagay sa panahon ngayon ay masasabing namumukod tangi talaga. Siya nga pala, naghahanap ang kumpanya namin ng business assistant, kailangan ay marunong ng ibang wika at magaling makipag-usap, saktong-sakto talaga ito para sa iyo. Mukhang maganda nga iyan. Kaya lang, medyo maliit lang ang sahod. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon kahit ang mga nakapagtapos ng mataas na antas ay nag-aagawan sa iisang posisyon. Kung hindi ka makahanap ng trabaho, maaari ka munang magtrabaho bilang waiter o kung ano paman. O yung tinatawag ninyong tagapagsilbi. O kaya naman ay mag-deliver ng pagkain na ang tawag ninyo ay tagahatid. Sa bawat panahon, mayroon talagang mga hamon na dapat harapin. Ang lahat ay umaasa sa sariling pagsisikap para mabuhay ng maayos. Wala namang masama doon. Kapag nakapag-aral ang isang tao, magiging mas malawak ang kanyang pananaw at magiging iba ang paraan niya ng paggawa ng mga bagay. Ang luwag naman ng pananaw mo. Pangarap ko noon na maging isang diplomat, magsuot ng Amerikana, magkorbata, at sa mga international meeting, maging boses ng ating bansa. Pero dahil magulo ang lipunan noon, wala akong nagawa kundi magsuot ng uniforme at humawak ng baril. Sa panahon ninyo ngayon, maaaring hindi nyo na kailangang pumunta sa gyera, pero kailangan ninyong mabuhay sa gitna ng kompetisyon at humanap ng direksyon sa kabila ng pressure. Tama ka. Sa bawat panahon at bawat tao, mayroon tayong mga tungkulin at responsibilidad na dapat gampanan. Sige, tapos na ang resume mo. Bukas tuturuan kitang gumamit ng computer at sa susunod na linggo ay isasama kita sa interview. Sige, maraming salamat sa iyo. Hoy? Sino ang hinahanap mo? Nandito siya para mag-apply para sa posisyon ng business assistant at ako ang nagrekomenda sa kanya. Parang nagdala ka ng estudyante mula sa training class para sa mga matatanda. Nandito po ako para maghanap ng trabaho. Ganun ba? Oh, kunin mo ang application form na ito at mag-register ka doon sa harap. Director Shen, nagpasa ang Product Department Wang Jie ng plano para sa budget adjustment ng product launch. Dahil kailangan ito ng resources mula sa ibang departamento, na isend na po ito sa inyo para sa inyong pag-aproba. Nakita ko na. Pumapayag ako sa prinsipyo, pero kailangan ito ng pirma mula sa Finance Department. Sabihan mo silang tapusin yan ngayong araw. Sabi po ng Technical Department, Wu Xiang, may 3 problema sa pag-test ng bagong system na nakaapekto sa schedule ng pag-online nito at gusto po nilang humingi ng tulong para sa resources. Papuntahin mo si Wu Xiang ng direkta sa akin. Ngayon pupunta tayo sa Marketing Department. 9:00 sa Marketing Department, magha-hire sila ng business assistant. Ang aplikanteng ito ay may medyo espesyal na background. Kung ganoon, pupunta rin ako para makita ang espesyal na kandidatong ito.
Mr. Lin, maayos ang iyong background sa pag-aaral, pero wala kang karanasan sa trabaho. Sabi mo, naglingkod ka na dati sa militar? Opo, sa pagtatanggol sa Guicheng, sa Frontline Combat Unit po. Hahaha. Nag-a-apply ka ba bilang aktor? Sa ngayon, anong klasing panahon na ba ito? Oo nga, sa panahon ngayon, may mga tao pa palang isinusulat iyan sa resume. 2 supervisor. Mr. Lin, business assistant ang hinahanap namin, ang hindi aktor. Nandito po ako para gamitin ang kakayahan ko sa wika at sa pagsusulat, hindi para umarte. Ano ba ang alam mong gawin? Marunong ka ba ng Pranses? Opo, Aba, marunong ka palang mag-Pranses? Sige nga, pakinggan nga namin. Baka naman bonjour lang ang alam mo? Sa panahon ngayon, sino ba ang hindi nakakaalam niyan? Magbigay ka nga ng maikling pagpapakilala para makita namin kung talagang marunong ka. kung interesado po kayo, maaari ko pong isali ng mga sinabi nyo kanina. Aba, marunong din mag-live translation? Hahaha. Ang mga kabataan talaga ngayon, napakaganda ng mga resume na isinusulat. Pero ang totoo nilang kakayahan, nakakadismaya talaga, nakakadismaya. Kita nyo, pati paghahanap ng trabaho ay kailangang idaan sa pag-arte. Hahaha. Director Shen, may emergency meeting po. May video call galing sa headquarters kasama ang Pransya client representative. Kailangan natin ng live translator ngayon. Bigla ang translation? Wala tayong preparasyon. Mr. Lin, sabi mo alam mo ang Pranses? Pwede mo bang subukan? Sige po. Maaaring baguhin ang mga detalye, pero ang tiwala at komunikasyon ang basehan ng ating partnership. Ibibigay namin ang lahat para sa inyong mga kahilingan. Masaya kaming makatrabaho kayo. Napaka-professional ng translation ni Mr. Lin. Naging napakalinaw at maayos. Ang ating buong komunikasyon. Masaya kaming makatrabaho kayo. Congratulations sa iyo, Mr. Lin. Tanggap ka na? Magsisimula ka na sa departamento ng marketing. Maraming salamat po. Uy, balita ko hindi raw siya normal. Pumasok lang iyan dahil sa backer. Tingnan mo ang suot niya. Sobrang baduy naman. Baka pati computer hindi marunong magbukas. Maligayang pagdating. Kasamang Lin Fenzu. Salamat po. Kasamang Cheng Yi. Ang sipag talaga ng baguhang ito. Ang bilis niyang matuto. Hey, itong parang AI na tao na ito, nandito lang para sapawan tayo sa trabaho. Magtrabaho na tayo ng mabilis, kundi ang bonus natin para sa taong ito ay mauuwi lang sa pampalubag loob. Halimbawa, anong mga wika ang alam mo? Dapat mong isulat ang mga ganoong bagay sa listahan mo. Kung hindi mo isusulat, Kasamang Cheng Yi. Opo. ha? Tuloy ka. Manager Zhang, ipinatawag niyo po ba ako? Oh, Shaolin, ipagtimpla mo ako ng kape. Bahagi po ba ito ng aking mga tungkulin sa trabaho? Hey, hindi ba't paraan ito para mahasa ang mga bago? Magsimula ka sa pinaka-basic. Hindi ako pumunta rito para maging utusan lang. Ay, sakto. Kukuha rin sana ako ng tubig. Isasabay ko na rin ang pagkuha ng para kay Manager Zhang. Humph. Shaolin, ang mga dokumento ng mga proyektong ito ay kailangang ayusin. Kulang tayo sa tao sa departamento ng marketing nitong mga nakaraan. Aasahan ko ang tulong mo. Kung pagsasamahin ang mga proyektong ito, kailangan ng hindi bababa sa 3 tao para rito, at tinatapos ko pa ang mga huling detalye ng nauna kong proyekto. Alam mo, iho, bihira ang pagkakataong matuto. Huwag kang mareklamo sa trabaho. Hindi ba't ang galing mo at ayaw mong maging utusan lang? O siya, galingan mo na lang. Huy? Kabibigay lang sa iyo ni Manager Zhang ng napakaraming gawain. Isang bagsakan siyang nagbigay ng 6 na bagong proyekto. Hindi ba't pang-aapi na iyan sa baguhan? Plano kong ilista ang lahat ng mga deadline, mga takdang panahon, at mga kailangang resources sa isang listahan at isesend sa head ng departamento habang nakasisi sa general manager para ipaliwanag ang bigat ng trabaho ko ngayon. Gusto mong ipaalam sa mga boss na pinahihirapan ka niya?
Nagsasabi lang ako ng totoo tungkol sa dami ng trabaho ko para malaman nila na kung madelay man ang mga proyekto, hindi ko na iyon kasalanan. Manager Zhang, sabay-sabay na hawak ni Lin Fenzhou ang 6 na bagong proyekto. Ikaw ba ang nag-utos nito? Opo, sir. Sa tingin ko ay magaling siya. Kaya niya pang tumanggap ng mas maraming trabaho. Pero ang mga proyektong ito, kung sa normal na dami ng tao, kailangan ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na tao. Hindi mo ba ito pinag-isipang mabuti? Akala ko po kasi ay kaya na niya. Dapat ay maayos ang pagkakaayos ng proyekto. Hindi pwedeng isang tao lang ang papasan sa lahat. At saka, isa lang siyang bagong empleyado na kamakailan lang pumasok. Kung magkaroon man ng anumang aberya, ang inyong departamento ng marketing, lalo ka na ang mananagot sa lahat. Talagang Lin Fenzhou ka? Isang baguhan, naglakas loob pang magsumbong sa mga boss. Simula ngayon, malilintikan ka sa akin. Comrade Chengyi, nitong mga nakaraang araw, parang ang buong kumpanya ay nakatutok sa isang bagong proyekto. Tungkol ba ito sa artificial intelligence? Tama. Kasalukuyang bumubuo ang kumpanya ng isang malaking modelo na tinatawag na Zihui. Ang layunin nito ay para maintindihan ng makina ang wika ng mga tao at kahit makabuo ng mga pahayag na parang sa paraan ng pag-iisip ng tao. Makina? Nakakapag-isip? Hindi totoong pag-iisip, panggagaya lang ito. Sinasanay namin itong magbasa ng mga balita, mga libro at mga usapan para mahanap nito ang pattern at makapagsalita na parang tao. Kaya hindi niya talaga alam, kundi naaalala lang? Tama. Wala itong sariling malay, pero kaya nitong sumagot sa mga tanong, magsulat at gumuhit ng napakahusay. Kung ganoon, naiintindihan ba nito ang kasaysayan? Kaya nitong maglahad ng mga totoong pangyayari, pero hindi nito dama ang emosyon sa bawat salita. Sinusubukan namin ngayon na ipaintindi rito ang mas malalim na kasaysayan at pagkatao. Baka balang araw maintindihan na nito ang kasaysayan at ang puso ng tao. Pagkatapos ng 3 buwang pananaliksik, natapos na namin ang market demand analysis para sa Zihui at ang teknikal na pagsusuri nito. Naging malinaw na ang direksyon ng pagbuo nito. Ang mga target na user at paraan ng pagbuo, pati ang mga gamit at tauhan, ay nakahanda na. Inaasahang matatapos ang unang yugto sa loob ng 6 na buwan bago simula ng pagsubok. Salamat sa Departamento ng Teknolohiya, Departamento ng Produkto, at Departamento ng Marketing sa pagtutulungan ng lahat. Napakahusay ng ulat ni Shaolin. Sa totoo lang, ang proyektong ito, kung bakit ito nagtagumpay, ay dahil sa pamumuno ko sa grupo. Gaya na lang sa pagbuo ng modelo, kung saan ito gagamitin, at sa estratehiya nito, marami akong naibigay na payo. Siyempre naman, maayos ang naging execution ni Shaolin at ang mga datos na ito ay naayos ng napakadetalyado. Tama ang sinabi ni Manager Zhang na ang estratehikong direksyon ay talagang para sa pag-usad ng proyekto ay napakahalaga. Pero, para maging mas malinaw po sa lahat ang kabuuang proseso ng pag-usad ng proyekto, gusto ko lang balikan ang ilang mahahalagang petsa. Maaari niyo pong buksan ang 2 pahina ng ulat sa timeline ng proyekto. Noong 20 ng Marso, iminungkahi ni General Manager sa strategy meeting ang proyektong Zihui Large Model. Ako po ang nag-ayos ng minutes ng meeting at noong 22 ng Marso ay ipinadala ko ang unang draft ng project proposal sa lahat ng mga taong namamahala. Noong 1 ng Abril, isinumiti ko ang unang draft ng project schedule at nagbigay ng puna si Manager Zhang na nagmumungkahing magdagdag ng market feedback mechanism. Inayos ko po ito batay doon at ibinalik sa product team. Noong 15 ng Mayo, isinumite ni Departamento ng Teknolohiya ang paunang istruktura ng modelo at pinagsama-sama ko po ito bilang kabuuang strategic report material para iulat sa management. Kaya naman, ang mga tagumpay sa bawat yugto ng proyekto ay dahil sa teknikal na implementasyon, koordinasyon ng kagamitan, pag-sync ng impormasyon, at iba't ibang aspeto na nagtulungan para sa resulta. Kung si Manager Zhang po ay mayroon pang ibang mungkahi para sa proyekto, naniniwala ako na sa paghahanda para sa susunod na yugto, ang maagang pakikilahok ay makakatulong sa ating pagtutulungan para maging mas epektibo at komprehensibo. Ang ganda ng resback na iyon. Hindi siya nakipag-away ng hayagan, pero naging malinaw ang lahat. Hindi niya ninanakaw ang kredito, kundi pinaninindigan lang niya ang katotohanan. Isang hamak na business assistant lang, akala mo naman kung sino siyang bida sa proyekto? Oo nga,
Palaging nakadamit na, parang matandang opisyal, at kung magsalita ay napakaseryoso. Para sa mga hindi nakakaalam, iisipin nilang hindi siya pumasok para magtrabaho kundi para manermon sa atin. Turuan natin siya ng leksyon para makita natin kung hanggang kailan niya kayang tumagal. Tinipon ko kayo ngayong araw dahil ang ating bagong labas na Global E-Commerce AI Customer Service System ay nagkaroon sa demo nito ng isang malaking pagkakamali sa pagsasalin. Ang ating system ay isinali ng exclusive cooperation mula sa German bilang restricted consultation. Ang dalawang salitang ito sa konteksto ng negosyo ay magkaibang-magkaiba. Totoo yan. Hindi ito maliit na pagkakamali. Isang issue ito sa pagiging profesional. Hindi dapat pinagpapalit ng system ang dalawang konseptong ito. Si Lin Fenju ang tanging tao na humawak sa original training date at nakakaunawa rin sa pagsasalin. Kaya, ang ibig niyo bang sabihin ay, pinakialaman ko ang data? Bago ka pa lang sa trabahong ito, mayroon kang motibo at pagkakataon. Motibo? Anong motibo? Kakasali ko pa lang sa project team, tapos ako ang pagbabayarin niyo sa pagkakamaling ito? Kailangan namin ng maayos na paliwanag. Mayroon akong ilang katanungan na gusto kong kumpirmahin nating lahat. Una, sino ang may pahintulot na magbago ng dataset? Ang mga miyembro lang ng Customer Service System Project Team. Pangalawa, sino ang responsable sa pag-upload ng huling bersyon ng training dataset? Ako po. Pero matapos ang overtime kagabi, si Manager Zhang ay biglang humingi ng access sa data. Pangatlo, sino ang nagbago sa data bago pa man i-launch ang system? Ito ang back-end log ng system? Kagabi, alas 11:17 ng gabi, may nag-login sa back-end ng system at binago ang dalawang mahalagang term. Ang exclusive cooperation at restricted consultation. At ang account na ginamit ng operator ay ang account ni Manager Zhang. Manager Zhang, pakipaliwanag mo ito. Gusto ko lang naman kasing tingnan, wala akong balak na baguhin ang data. Pero, dahil si Lin Fenju ang tanging tao na may access sa training data noong una, posible kayang siya ang gumawa nito. Manager Zhang, gusto niyo po bang sabihin na baka ako ang naunang pinakialaman ng system? Ang oras ng pag-upload ng orihinal na data ay noong ika-28 ng Marso, habang ang oras ng pagbabago ni Manager Zhang ay kagabi lang o sa huling sandali bago ang pag-launch. Kung ako nga ang may gawa nito, bakit noong nasa testing phase pa ang system ay wala namang naging problema? May punto siya. Maayos ang naging performance ng modelo noong tinitingnan namin ito. Manager Zhang, ang sinabi mo ba kanina ay para ipahiwatig na may problema kay Mr. Lin? Ano lang, nagsasabi lang ako ng isang posibilidad. Lin Fenjo, wala namang masama kung mag-imbestiga ka ng iba, pero naisip mo ba kung may karapatan kang gawin yan? Ang tinitingnan ko ay ang katotohanan, hindi ang kapangyarihan. Hindi ka technical staff at hindi ka rin bahagi ng management? Bakit ka nangahas na kumuha ng mga log ng system? Kung pati ang katotohanan ay hindi pwedeng alamin, ano pang silbi ng ating profesionalismo? Mr. Lin, kailangan mong ipaliwanag kung legal ba ang pagkuha mo ng data. Matapos lumabas ang problema ngayong hapon, agad na nag-imbestiga ang mga miyembro ng grupo at habang tumutulong ako sa investigasyon, nakakuha ako ng pansamantalang approval record at lahat ng ginawa ko ay may record. Tingnan niyo po, ito ang email ng request ko para sa pansamantalang access kaninang hapon na mismong si Comrade Wu Xiang ng Technical Department ang nag-aproba. Matapos ang problema sa demo ng system, agad na nagsagawa ng pagsusuri ang aming technical department at nalaman namin na may mali sa pag-unawa ng mga termino, kaya hinala namin na ang training data ay nadumihan. Dahil may background si Lin Fenzo sa translation at tumulong din siya sa pag-aayos ng data, kaya binigyan ko siya ng autoridad na tumulong sa pag-check ng data. Bakit hindi mo agad iniulat? Dahil hindi ako ang nangunguna sa investigasyong ito, ang tungkulin ko lang ay tumulong sa pagsusuri at hindi ang magbigay ng ulat pagkatapos. Hindi mo ba kayang magsabi ng maaga? Manager Zhang, naiintindihan ko po ang inyong mga katanungan. Ngunit base sa kasalukuyang teknikal na proseso ng investigasyon, ang mga ganitong usapin ay pinamumunuan ng technical department at ang mga impormasyon ay inilalabas din ng kanilang departamento sa loob ng kumpanya. Hindi iyan ayon sa proseso. Kung sa tingin po ni Manager Zhang ay may dapat pang ayusin sa ating proseso, handa po akong makipagtulungan sa usapang iyan. Ngunit sa ilalim ng kasalukuyang mga patakaran, wala akong obligasyong lampasan ang technical department para magbigay ng karagdagang paliwanag kanino man. Sa madaling salita, hindi lumampas sa kanyang kapangyarihan si Mr. Lin at wala rin siyang itinago. Manager Zhang, mayroon ka pa bang gustong idagdag?
Wala. Naghahanap ka pa rin ba ng paraan para makabalik sa taong 1944? Oo. Aaminin ko na unti-unti na rin akong nasanay sa lahat ng narito. Sa trabaho, sa mga kasamahan, pati na sa computer na nagpapasakit sa ulo ko. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ito ang panahon ko at mayroon akong misyon. Sige. Kailangan muna nating alamin kung paano ka napunta sa taong 2025. Noong naglakbay ka sa panahon, mayroon bang kakaibang nangyari? Noong gabing iyon, balak ko sanang tambangan ng mga kalaban. Isang liwanag. Tama, tumama ang liwanag ng buwan sa talim ng aking itak at naglabas ito ng nakakasilaw na puting liwanag. Itak? May espesyal ba sa itak na yon? Isang ordinaryong itak lang iyon. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa itak mo, anong nangyari? Noong oras na iyon, bigla akong nahilo at ang lahat sa paligid ko ay nagsimulang lumabo. Nang magising na ako, napagtanto ko na lang na nandito na ako. Ano kaya ang naging susi sa paglalakbay sa panahon? Tingnan natin kung may impormasyon tungkol sa time travel na nagpapakita kung paano ito nangyayari. May isang forum dito na nag-uusap tungkol sa mga katulad na kaso. May isang nagsasabi na dahil sa isang espesyal na liwanag ay nakaranas siya ng panandaliang ilusyon sa oras. Espesyal na liwanag? Ibig sabihin, maaaring ang liwanag ng buwan ang isa sa mga dahilan. Posible yan. Kahit walang basehan sa siyensya, mayroon namang ilang interesanting mga pahiwatig. Kung ganoon nga, kailangan nating gayahin ang nangyari noong gabing iyon. Ang araw noong nag-time travel ako ay ika-15 ng lunar calendar kung kailan pinakamaliwanag ang buwan. Maaari tayong pumili ng isang gabi ng ika-15 ng lunar calendar. Kasabay nito, pumili rin tayo ng katulad na lugar para gawin muli ang nangyari noon. Sige, subukan natin. Basta't mayroon pang pag-asa, hindi ako susuko. Ang susunod na ika-15 ay sa loob ng 2 linggo, pwede na tayong maghanda ng maaga. Mabuti naman. Xiaolin, nabalitaan kong maayos ang ginawa mong report sa proyekto ngayong araw, pati na si Director Shen ay personal kang pinuri. Dahil po iyon sa magandang pagtutulungan ng team. Mabilis ang pagunlad mo. Ilang buwan ka pa lang dito, nagawa mo nang maging main presenter para sa proyekto. Nag-overtime siya hanggang alas 9 gabi-gabi. Nag-aaral siya tungkol sa model tuning at natural language processing technology. Siguradong mag-improve talaga siya, di ba? Masyadong mabilis ang pagunlad mo, dahilan para kabahan ng iba. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Wala naman akong ibang ibig sabihin. Ang sa akin lang ay pakiramdam ko para sa isang baguhan na masyadong mabilis sumikat, hindi ba iyon masyadong nakakakuha ng atensyon? Basta tama ang ginagawa mo, hindi mo kailangang matakot na mapansin ng iba. Naging maayos ang takbo ng proyekto dahil po iyon kay Supervisor Wang, dahil po sa inyong pagsisikap. Tingnan mo, gusto ko ang paraan ng pagsasalita ni Xiao Cheng. Ikaw naman kasi ay masyadong tapat at palaging gustong tumulong sa iba. Pero ang totoo ay may mga tao na hindi nararapat protektahan. Supervisor Wang, may problema po ba kayo sa akin? Wala naman akong problema. Nag-aalala lang ako para sa iyo dahil baka masyado kang nagpapakitang gilas at baka maging sanhi ito ng hindi magandang pakiramdam sa iba. Ang tagumpay ni Lin Fenzhou ay dahil sa galing at hindi dahil sa swerte lang. Maganda ang sinabi mo. Pero dito sa mundo ng trabaho, kung minsan ay mas matimbang ang diskarte kaysa sa galing. Manager Zhang ay nagpabaya sa kanyang mga tungkulin kaya inalis na siya sa kumpanya. Oo nga pala. Nakita mo na ba ang bagong anunsyo sa OA? Kasama ka sa listahan ng mga kandidato para sa Annual Potential Employee. Ako? Oo. Isang tao na wala pang 6 na buwan sa trabaho. Naging magaling ang iyong performance kaya si Director Shen mismo ang nagrekomenda sa iyo. Salamat sa patuloy mong pagtulong sa akin. Huwag kang magpasalamat sa akin, pasalamatan mo ang iyong sarili. Mula nung unang araw, ay hindi ka kailanman huminto sa pagsisikap. Para mapatalsik si Lin Fenzhou, una sa lahat ay dapat paalisin ang kanyang pinakamahalagang kaibigan, Cheng Yi, dahil wala kang kapangyarihan at wala rin kahit anong koneksyon. Sa pagkakataong ito ay malas mo na lang talaga. Sino ba ang nagsabi na dapat kang laging pumanig sa kanya? Pinatawag ko kayong lahat ngayon dahil ang ating e-commerce AI customer service system, pagkatapos ng huling update, ay nagkaroon ng malalang problema sa performance. Ang accuracy ng translation module na dating 72.7% ay biglang bumagsak sa 72.3% pagkatapos ng update na nagresulta sa maraming reklamo ng mga customer at humihingi sila ng kabayaran. Ayon sa pagsusuri ng technical department sa system logs, ang update na ito ay pinangunahan ng programmer na si Cheng Yi. Inilabas niya ang bagong database nang hindi nagsasagawa ng kumpletong testing. Kaya isa itong malaking pagkakamali sa operasyon. At isa pa, binaliwala niya ang mahalagang grammar validation steps bago ang submission at nilampasan ang quality audit process. Laging maingat magtrabaho si Cheng Yi
ang ganitong klaseng simpleng pagkakamali ay hindi niya gagawin. Oo nga. Kung hindi ito sinasadyang kapabayaan, ang tanging paliwanag lang ay masyado siyang naging kampante. Haay, base sa mga datos na ito, talagang may nanadyang lampasan ang proseso. Inaamin ko, nag-submit ako ng update noong gabing iyon, pero hindi ko nilampasan ang approval process. Ang access mo ay ikaw ang nag-apply, di ba? At ikaw din ang nag-set ng password mo, di ba? Kung pati ang sarili mong account ay hindi mo mapangalagaan, ibig sabihin lang yan ay hindi ka na nararapat na humawak ng ganito kahalagang proyekto. Kung totoo ang sitwasyon, hindi lang ito isang malalang pagkakamali sa operasyon, kundi magdudulot din ito sa kumpanya ng hindi na mababawing pagkalugi sa pera. Supervisor Wang, may ginawa ba kayong kalokohan? Narito na ang lahat ng ebidensya. Kung paghihinalaan mo ako, dapat ay may maipakita kang sapat na dahilan. Sinadya niyo pong gumawa ng butas sa system, tapos ay ibinintang sa akin, hindi ba? Ha ha ha, tingnan mo ang sinasabi mo. Parang sinasabi mong kontrolado ko ang lahat. Iniimbestigahan pa namin ang huling dahilan. Pero, habang wala pang resulta, Mr. Cheng, kailangan mong itigil muna ang iyong trabaho para makipagtulungan sa pagsusuri. Masusunod po. Pasensya na. Hindi ko talaga inaasahan na sa huli ay mabibigo ako dahil sa sarili kong mga kasama. Kakatanggap ko lang ng abiso na ang kumpanya ay tinapos na ang aking kontrata sa trabaho. May lalagay na rin ako sa blacklist ng industriya. Mula noong graduate ako sa masterado hanggang ngayon, hindi pa ako nakapagpahinga kahit isang araw. Ngayon, mas mabuti na ito, makakapagbakasyon na ako ng maayos. Siguradong si Supervisor Wang ang may gawa nito, matagal ka na niyang binabantayan. Wala nang saysay na maghabol pa ngayon? Pero ikaw, nag-resign ka na ba? Oo. Babalik na ako. Nahanap ko na ang mekanismo para makaalis. Basta maulit lang ang nangyari noong gabing iyon, makakabalik na ako sa taong 1,944. Talaga bang makakabalik ka? Naniniwala akong kaya ko. Mag-ingat ka palagi. Salamat sa iyo, Comrade Cheng Yi. Saan mang panahon o lugar ako mapunta, hinding-hindi kita malilimutan. Hindi rin kita malilimutan. Salamat sa pagtulong sa akin sa paglipat ng bahay. Ngayong tinanggal na ako sa trabaho, at aalis ka na rin, balak ko munang tumira dito sa luma at maliit na lugar na ito, bilang pansamantalang tirahan. Huwag kang mag-alala, may kakayahan ka, siguradong makakabangon kang muli. Mag-ingat ka palagi. Senyorito, desidido po ba kayong huwag nang bumalik? Hindi ako babalik. Sino iyan? Delivery ba ito? Wala naman akong in-order na pagkain. Kasamang Fenzhou, bakit ka nandito? Hindi ba't nakabalik ka na? Oo. Bumalik na ako doon. Pagbalik ko ay eksaktong ika-4 ng Nobyembre, 1,944. Sabi mo, noong araw na nagpunta ka rito ay ika-31 ng Oktubre, 1,944. Pero lumipas pa ang 4 na buwan bago ka nakabalik noong kabilugan ng buwan. At nang makabalik ka na, ika-4 na pala ng Nobyembre, 1,944. Oo. Eksaktong 4 na araw pagkatapos niyon. Mukhang kapag nabuksan ang lagusan ng panahon, magkakaroon ito ng isang lamat sa oras. Hanggat sapat ang mga kondisyon, maaari tayong pabalik-balik sa paglalakbay. At sa bawat paglalakbay, automatiko itong lilipat sa susunod na bahagi ng panahon. Oo. Pagbalik ko pa lang, sumabak na agad kami sa isang matinding labanan. Marami sa aming panig ang nawala dahil high-tech ang kagamitan ng mga kalaban at napakalakas ng kanilang armas. Hindi namin talaga mapigilan ang kanilang mga tangke at machine gun. Noong nagmamadali kang bumalik, hindi mo nagawang pag-aralan ang kasaysayan. Kung bago ka bumalik ngayon ay makakapaghanda tayo, baka mabago pa natin ang takbo ng digmaan. Tama.
Gagamit tayo ng internet para malaman ang kanilang ruta ng pag-atake at ang kanilang mga plano para makapag-abang tayo at mapigilan ang kanilang pagsalakay. Isang magandang paraan iyan. Pero kung lakas lang ng tao ang itatapat natin sa mga makina, napakaliit ng tsansang manalo. Anong gagawin natin? Maliban na lang. Kung makakapagdala ka ng mga modernong kagamitan pagbalik mo. Modernong kagamitan? Ang ibig niyo po bang sabihin ay mga baril at kanyon? Hindi mga baril at kanyon. Ito ay mga combat robot. Ano ang mga iyon? Nakakapanlaban ba ang mga iyon? Kaya nilang mag-scout, magdala ng kagamitan, at pati na rin magdala ng maliliit na sandata para lumaban. Lalo na ang mga robot na may 4 na paa, tulad ng mga robot dog, kaya nilang dumaan sa mga bundok at burol para gumawa ng mga misyon sa mahihirap na lugar. Kung magagamit natin sila para protektahan ang mga sundalo at magplano ng ambush, ang ating mga pinsala ay mababawasan ng malaki. Ang problema ay, ang mga robot dog na ito ay nagkakahalaga ng mahigit $10,000 ang bawat isa. Ang mga high-end na humanoid robot naman ay nasa mahigit $100,000 ang isa. Wala tayong ganoon kalaking pera. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Hayaan mo na. May paraan ako. Anong paraan? Maghintay ka lang sa balita ko. Ihahanda ko ang isang grupo ng mga robot dog para sa iyo. Pag-aralan mo ang paraan nila ng pakikipaglaban at tuturuan kita kung paano sila gamitin. Hindi maaari. Hindi ko pwedeng kunin iyan ng libre. Sa gitna ng labanan, ang bawat bala ay napakahalaga, lalo na ang mga mamahaling kagamitang ito. Naisip mo na ba na ang mga robot dog na ito ay hindi mga paninda o mga sandata, kundi mga sundalo? Ang ibig mong sabihin, mga sundalo rin sila? Tama. At ikaw? Ang kanilang magiging commander? Sige, dadalhin ko sila sa labanan. Dahil sa mga bakal na sundalong ito, hindi na kailangang mawalang muli ang ating mga kasamahan. Oo. Kasamang Fenzhou. Handang-handa na ang robotic dog. Bukas ay ika-15 na naman ang kalendaryong lunar at sa iyong pagbabalik, magiging ika-5 na ito ng Nobyembre. Sige. May 5 araw pa bago matapos ang labanan. Maaaring mabago ang kasaysayan sa pagkakataong ito. Salamat po. Ipagmamalaki ko po kayo sa mga kasamahan ko. Hindi kita maihahatid sa pagkakataong ito. Dahil may kailangan akong asikasuhin, kailangan ko na munang bumalik. Pero ang robotic dog ipapadala ko sa 2 ilog at 4 na lawa sa lugar kung saan ka babalik. Sige po. Malaking tulong na po ang nagawa niyo sa akin. Nabalitaan mo na ba? Ang pinakamalaking investment group sa rehiyong Timog Kanluran, bibilhin na raw ng buo ang kumpanya natin. Palitbas lang naman yan. Hindi naman tataas ang sahod natin. Darating ngayong araw ang prinsipe ng grupo para mag-inspeksyon at kung magustuhan niya ako, ang taunang sahod, pati ang mga bakasyon, ako na ang masusunod sa lahat. Bakit hindi mo agad sinabi? Oh? Ikaw na taksil ka? Paano mo pa nakuha ang makapal na mukha na bumalik dito? Gayong tinanggal ka na sa trabaho. Ngayon ay ang araw na ang pinakamalaking investment group sa rehiyong Timog Kanluran, ang Prinsipe, ay bibisita sa ating kumpanya. Kaya huwag kang manggugulo rito. Tama. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Cheng Yi, tinanggal ka na sa kumpanya. Kung mayroon kang anumang reklamo sa aming kumpanya, maaari kang mag-apply sa labor arbitration. Hindi ako nandito para makipagtalo tungkol sa nakaraan. Meron akong mahalagang i-anunsyo. Ano pa bang dapat mong sabihin? Akala mo ba talaga ay makakabawi ka pa? Ay nako, huwag mong sabihin. Ito na ang galing sa rehiyong Timog Kanluran, ang pinakamalaking investment group na Prinsipe. Welcome po, welcome! Salamat po sa pagbisita sa aming kumpanya para kami ay gabayan. Cheng Yi, bakit hindi ka pa umaalis? Nakaharang ka lang sa daan. Senyorito, tuloy po kayo. Po? Ano? Si Cheng Yi ay ang mula sa grupong Prinsipe. Mali yata kayo? Nag-imbestiga na ako tungkol sa kanya. Wala siyang kapangyarihan at impluensya at wala siyang anumang backer. Tama po. Nandito siya sa kumpanya ng maraming taon. Alam namin ang lahat tungkol sa kanya. Alam niyo ba kung ano ang apelyido ng nagtatag ng grupong ito? Ang apelyido ng founder ng grupo ay Wang, si Chairman Wang. Tama. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Chairman Wang sa kanyang asawa, ibinigay niya sa kanyang nag-iisang anak ang apelyido ng ina nito, si Cheng Yi.
Siguro magkapangalan lang sila. Sa hitsura niyang iyan, paanong naging kamukha iyan ni Prinsipe? Walang prinsipe na nagtatrabaho lang bilang empleyado na nakatira sa lumang distrito at wala man lang sariling kotse. Dahil iyon sa kagustuhan ni Senyorito na umasa sa sarili para magtagumpay sa sariling sikap, ang sinasabi ninyong background check ay sadyang itinago lang sa inyo. Ngayong nagbalik na si Senyorito sa grupo para manahin ang negosyo ng pamilya. Maligayang pagbabalik sa bahay, Young Master Cheng Yi. Ganoon pala ang nangyari. Prinsipe, pasensya na po. Hindi ko po kayo agad nakilala. Ang pagpunta ko rito ngayon ay hindi para makipagkumustahan sa inyo at hindi rin para makinig sa inyong mga pambobola. Narito ako para i-anunsyo ang mahahalagang pagbabago sa tauhan. Opo, Senyorito. Ayon sa investigasyon ng kumpanya, tungkol sa isyu ng sistema, si Marketing Manager Wang Jie ang nanguna rito na nagdulot ng malaking pinsala sa kumpanya. Napagpasyahan na natanggalin agad si Wang Jie at ilagay sa blacklist ng industriya. Ano? Tanggal na ako? Si Zhang Wei naman ay nailipat lang sa ibang sangay. Nagsilbi ako ng maayos sa kumpanya ng mahigit 20 taon na. Tapos ngayon ay tatanggalin niyo ako? Ano nang gagawin ko ngayon? Presidente Cheng, naging bulag po ako noon. Sana po ay patawarin niyo ang mga pagkakamali ko. Pagbigyan niyo na po ako sa pagkakataong ito. Maaari po ba? Ang mga pagbabago sa tauhan ay dapat ipatupad agad. Cheng Yi, ang galing mong magtago. Sino mag-aakalang may ganitong pagkatao ka pala? Noong nasa kolehiyo tayo, wala man lang akong nabalitaan tungkol dito. Senior sister, iisa lang ang pinagmulan nating paaralan. Hindi mo rin naman iyon sinabi sa mga tao sa kumpanya, di ba? Hindi ba mas mabuti ang ganito? Maaari nang maging patas ang lahat. Simula sa araw na ito, hindi na muling magkakaroon sa kumpanya ng ugali ng pagpili ng papanigan base sa katayuan. Kung sino ang may kakayahan, kung sino ang may pananagutan, siya ang magkakaroon ng pagkakataon. Nasa 2 ilog at 4 na lawa pa rin ang asong robot. Ang lahat ng mga tala ay hindi nagbago. Nabigo ba sa paglalakbay sa panahon si Lin Fenzhou? Hindi ko na maibabalik ang asong robot at hindi ko na rin maibabalik ang aking mga kasamahan. Pero maaari nating baguhin ang ilang mga detalye. Tingnan mo ito. Ika-7 ng Nobyembre, 1944, nagbagsak ng mga gas bomb ang mga kalaban sa mga tagapagtanggol ng Guicheng. Mahigit 800 sundalong nagbabantay ang nanghina dahil sa lason sa 7-star crag na ubusan na ng mga bala at pagkain at sa huli ay nawala ang lahat ng kanilang mga buhay. Kung mababalaan natin sila ng maaga para makapaghanda ang mga sundalo, malaki ang mababawas sa bilang ng mga masasaktan at mawawala. Nahanap ko na ang bahaging ito ng kasaysayan, pero tuwing susubukan kong sabihin sa kanila ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap, hindi ako makapagsalita. Noong sinubukan ko itong isulat, bigla ring naglalaho ang mga letra. Maaring ito, ang pagtatama ng oras at espasyo sa sarili nito. Sandali. Pwede nating itala ang lahat at gamitin ang mga impormasyong ito para sanayin ang ating mga big model. Sige, hayaan nating ang mga alaalang ito ay manatili sa internet magpakailanman. Hindi lang yan. Gagawa rin ako ng mga holographic digital human para sa hinaharap ay marinig at makita ng lahat ang bawat detalyeng nangyari sa labanan noon. Isa ba itong uri ng mahika? Hindi ito mahika, kundi teknolohiya. Ang digital na tao batay sa malalaking modelo ay maaaring maglahad ng kasaysayan at sumagot sa mga katanungan, habang ang holographic projection naman ay kayang gayahin ang mga nakikita ng iyong sariling mata. Sige, itutuloy ko ang paglalakbay sa panahon upang mangalap ng mga detalye. Habang nandito ka, magtayo ka para sa ating mga kasama ng isang monumentong hindi kailanman maglalaho. Kung gayon, magkanya-kanya na muna tayo ng kilos. Babalik ako sa kumpanya para pabilisin ang pananaliksik ng grupo sa malalaking modelo. Sige, ayos iyan. Ika-9 ng Nobyembre, 1944, ang huling araw ng pagtatanggol sa Guicheng. Naitala ko na ang lahat. Sa susunod mong pagbabalik sa nakaraan ay ika-10 na ng Nobyembre. Sa oras na iyon, ay matatapos na ang pagtatanggol sa Guicheng. Baka ikaw. Huwag mo nang masyadong isipin yon. Hindi naman talaga ako kabilang sa panahong ito. Maaari bang huwag ka nang umalis? At manatili ka na lang? Marahil ay makakahanap tayo ng ibang paraan para mabago ang kasaysayan? Ang bawat tao ay nagsisilbing simbolo ng kanilang panahon. Kailangan kong bumalik para tapusin ang mga dapat kong gawin. Mayroon ka ring sariling misyon.
Naghihintay pa silang lahat sa pagbabalik ko. Kung gayon, mag-ingat ka. Ikaw rin. Hindi pa ito ang oras para malungkot? Dahil marami pa akong mas mahahalagang bagay na dapat tapusin. Uy, napansin mo ba? Mula nang bumalik si Presidente Cheng sa kumpanya, para siyang ibang tao, mas masipag pa siya ngayon kaysa noong isa pa siyang programmer. Hi, totoo yan? Ngayong general manager na siya, imbis na mag-relax, mas lalo pa siyang nagsipag kaysa sa atin. Kaya tuloy tambak tayo ng overtime araw-araw, halos bumigay na ang katawan natin sa pagod. Nabalitaan ko na nasa yugto na ng technical development ang large model ng kumpanya at ang large model na ito ay nakatakda ng ilabas sa buong mundo. Kaya naman pala, pati si Director Shen ay personal nang nakikilahok sa proyekto. Hindi mo ba alam sina Shen Yue at Cheng Yi ay mag-schoolmate noong kolehiyo? Sabi nila, noong graduate si Director Shen at wala siyang makitang trabaho, ay nag-group live streaming muna siya ng ilang buwan. Talaga? Pero siya si malamig na Reyna ah. Oras ng trabaho. Pero ang sipag ninyong magsismis? Dahil mukhang interesado naman kayo, edi sasabihin ko na sa inyo. Totoong nag-group live streaming ako noon. Gusto ko lang subukan ng ibang klaseng pamumuhay. Pero hindi iyon ang landas na para sa akin. Kaya naman, hindi nagtagal, ay bumalik din ako sa dati kong trabaho. Libangan ko lang ang pagsasayaw. Hindi iyon ang huling option ko sa buhay. Maaari akong bumalik kahit kailan. Dahil dito ang tunay kong laban. Cheng Yi, may problema tayo. Biglang nag-resign si Wu Xiang. At eksaktong kinabukasan matapos siyang umalis, ang arkitektura ng Zihui large model at ang training datasets ay kumalat na sa publiko. Nag-resign? Nasaan siya ngayon? Hindi na po siya mahagilap. Inimbestigahan po namin ang pinagmulan ng leak at nalaman naming ito ay nakuha gamit ang internal access ng kumpanya. Matapos ang masusing investigasyon, nakumpirma namin na si Wu Xiang ang may gawa nito. Akala ko pa naman siya ang pinakakalmado at pinakamapagkakatiwalaan sa ating team. Noong nanunungkulan pa si Wu Xiang bilang head ng technical department, patuloy siyang pumasok sa mga pangunahing sistema ng kumpanya para magnakaw ng mga teknikal na plano. Ginamit niya ang kaniyang posisyon para makuha ang training path ng model, mga parameter configuration, at iba pang sensitibong impormasyon. Hindi ba't seryoso naman siya sa teknolohiya ng large model? Bakit niya ito ginawa? Seryoso nga po siya. Nalaman naming matagal na siyang gumagamit ng anonymous account para isync ang mga progreso sa external cloud drive na kunwari ay backup lang, pero ang totoo ay ipinapasa na niya sa iba. Siguro po, ay matagal na siyang may lihim na kasunduan sa ibang tao. Pero sinabi niya noon na gusto niyang gamitin ang teknolohiya para baguhin ang mundo. Baka naman ang gusto niyang baguhin ay ang mundo ng ibang tao. Habang tinatrace namin ang IP, nakita rin namin sa kaniyang mga email ay may binanggit siyang pangalan ng isang tao, si Wang Jie. Si Wang Jie? Iyong sinibak nating dating head ng product department? Opo, siya nga. Kahit na nakatanggap si Wang Jie ng isang anonymous na email na nangangakong basta ibibigay ang teknolohiya ng kumpanya, ay bibigyan siya ng maraming dolyar. Subalit, hindi siya sumagot at hindi rin niya ito ipinasa. Nanatili siyang tapat. Hindi ko akalain na si Wang Jie ay may ganoon palang kahangahangang paninindigan. Simulan na agad ang mga legal na hakbang. Ibigay ang lahat ng ebidensya laban kay Wu Xiang sa mga autoridad para panagutin siya sa batas. Kasabay nito, bilisan ang pag-upgrade ng ating large model. Kailangang maunahan natin ang ating mga kalaban. Kumusta? Naayos na ba ang problema? Halos tapos na. Pagkatapos ng isa pang round ng training, ay maaari na itong opisyal na i-release. Ang malaking model na ito, Zihui pa rin ba ang itatawag? Ang network architecture ng Zihui ay binuo ng buong team natin sa pamamagitan ng pagtutulungan. Kahit na nalik ang model architecture at dataset dahil sa Wu Xiang, ngunit ang bagong model ngayon, mula sa pundasyon ng Zihui, ay dumaan sa network optimization at upgrade at pinagsama ang mas maraming function, kabilang ang multimodal fusion at ang iba't ibang emotional interaction modules. Ang kabuuang performance nito ay hindi na maihahambing sa dati. Tatawagin natin itong Fenyi. Ma'am, Fenyi. Sa gitna ng kaguluhan ng panahon, lilipad tayo ng mataas gamit ang Fenyi. Ang Fenyi ay simbolo ng pag-unlad at paglampas sa mga limitasyon. Ang pangalang ito, siguradong magugulat ang buong mundo sa oras na mailabas na ito. Sabi nga ni Lin Fenzu noon, ang teknolohiya ay hindi lamang dapat para sa negosyo,
kundi dapat ding magsilbi sa sangkatauhan, kasaysayan, at kapayapaan. Ang Fenye ay ang pangakong tinupad natin para sa kanya. Newsflash! Fenye Group ay opisyal na inilunsad ngayong araw ang kauna-unahang ganap na sariling gawang large model ng ating bansa. Ito ang nagpapatunay na ang ating bansa sa teknolohiya ng artificial intelligence ay nakamit ang isang malaking tagumpay. Wow, ang galing talaga ni Presidente Cheng. Nang ma-online ang Fanny Large Model, sumabog agad ang bilang ng mga nag-download. Siyempre, ito na ang ating Huaguo. Ang kauna-unahang large model na sariling gawa natin. Ito ang may pinakamataas na accuracy at may pinakamababang konsumo sa computing power. Sa unang araw pa lang ng pag-online nito, nakuha na nito ang unang pupwesto sa global download charts. Paanong hindi ito magiging usap-usapan sa buong mundo? Chengyi, may masamang balita. Sa ikalawang araw ng pag-online ng Fanny Large Model, inatake ang server natin ng matinding pag-atake mula sa mga hindi kilalang IP address sa ibang bansa. Ang pinagmumulan ng atake ay patuloy na nagbabago. Mula sa dose-dosenang mga bansa, umaabot sa daan-daang milyong request kada segundo. Malapit nang bumagsak ang server. Alam ko na, may mga taong hindi matanggap na ang ating large model ang naging numero 1. Sinimulan na namin ang aming emergency plan, pero ang tindi ng ginagawang pag-atake ay masyadong malakas. Anumang oras ay posibleng huminto ang ating server. Ang market value ng kumpanya ay posibleng mawala ng bilyon-bilyong dolyar. Ito na ba ang katapusan ng Fanny Large Model? At dito na lang ba ito magtatapos? Mga kasama, narito na tayo sa pinakakritikal na sandali. Fanny Large Model ay bunga ng ating pagsisikap. Ito ang ating iniaalay bilang sagot sa hamon ng panahon. Inaasahan ko na sa mga susunod na araw ay mananatili kayo sa inyong mga pwesto at babantayan ang ating tagumpay. Babantayan po namin ang modelo para hindi ito bumagsak. Nandito kaming lahat. Nandito kaming lahat. Nandito kaming lahat. Nandito kaming lahat. Pati rin ako. Ako ang Chief Scientist ng Ju Factory. Napagpasyahan ng Ju Factory na buong pusong suportahan ang Fenye Group. Dala namin ang pinakabagong gawang high-performance chip ng Ju Factory na lubos na magpapalakas sa inyong computing power at kakayahang dumipensa para matulungan kayong protektahan ang Fanny Large Model. Pati rin ako. Ako ang head designer ng Zoo Factory. Ang Zoo Factory namin ay handang maglaan mula sa planta ng 30% ng server resources para sa Fenye Group upang mabawasan ang tindi ng pag-atake. Pati na rin kaming mga taga 365-day Guardian. Senyorito, pati na rin ang tinipon naming Red Hat, White Hat hackers. Pati ako. Pati rin ako. Pati rin ako. Pati ako. Pati ako. Pati ako. Mga turista, susunod ay ang binuo ng Fenye Group na holographic digital human, ang kawal na si Lin Fenzhou, ay magpapaliwanag sa inyo tungkol sa hindi malilimutang kasaysayang iyon. Magandang araw sa inyong lahat, mga kasama. Ako si Lin Fenzhou. Ngayong araw ay ikukuwento ko sa inyo ang tungkol sa pagtatanggol sa Guicheng. Kasamang Fenzhou, hindi na itala ang pangalan mo sa listahan? Marahil ay dahil sa gulo ng digmaan noon, kaya hindi nahanap ang kumpletong talaan. Ngunit alam nating lahat na ikaw at ang iyong mga kasamahan, gamit ang inyong buhay, ay ipinagtanggol ang lupang ito para sa amin. Mahigit 800 hindi kilalang bayani ang namamayapa rito. Para sa amin, ang kwento ng pagbabantay niyo sa Guicheng ay hinding-hindi namin malilimutan. Hahaha. Gaya noong mga nakaraang taon, nandito kaming muli para bisitahin kayo. Hahaha.
Wala palang naganap na paglalakbay sa panahon? Ito pala ay isa lamang napakagandang panaginip.